Alright, so update ho tayo dito sa sa area sa may Illustre Street. Last week lang ako dito or last 2 weeks yata at dito tayo nag-vlog sa area na to dito. At napadaan din tayo dito. So yung under pa lang kumbaga undergoing pa lang yung demolition dito. Last almost 2 weeks na no. Ngayon ang bilis oh. Wala na tayong makikita dito. Yung arcade na may mga ukay-ukayan, maraming mga pawn shops, mga goldsmiths, mga ganun no. So bali ngayon ayan na empty lots na ho siya. Ngayon syempre meron tayong tinanong ng mga taga dito. Actually isa lang yung tinanong ho natin no. So ibig sabihin hindi siya ganun ka legit na source of information kasi nga isa lang ako tinabad na magtanong pa sa iba. So syempre marites mode lang kasi yung dating So tinanong ko si tatay kung ano daw yung gagawin dito. So sabi niya condominium daw. Tapos ang nakabili dito is Iskandor family. So Glenn Iskandor. Iskandor family is siyang nagmamay-ari ng Dacia Security Agency no. So familiar niyo ang Dacia, di ba? So yung mga nakalagay mga Patpaw ba yun? Mga Dacia. Basta maraming security agency pero isa to sa pinakasikat itong Dacia. Sila yung parang may mga makikita mo yan lagi sa mga armored van no na tumatakbo rito sa Davao. I don't know ang Dacia kung Davao lang ba, parang nationwide na rin yata sila. Pero homegrown talaga sila conglomerate itong Iskandor family. So si Glenn Iskandor. So tinignan natin yung kanyang Wikipedia information. So yun daw yung hearsay or rumored na nakabili dito sa area. O nga pala itong area na to dito is siya ang may-ari daw dito is mga Garcia family. So tingnan natin ha. So mula dun sa may McDonald. So hanggang dito yung lot area na dinimolish. So talagang pahaba no. So ibig sabihin pala isa lang ang may-ari no, Garcia lang talaga may-ari nung napakalaking nito, lote dati. So yung mga tenant nangungupahan sa kanya. So sobrang yaman ng mga Garcia. Garcia isa sila mga kilala rin sila na mga Cebuano, taga Cebu. Para din silang mga sila Almendras, Duterte, Nograles na pitchon na nanggagaling sa Cebu. Pitchon ba tama? Cebuano ba ang pitchon? Sige, never mind si pitchon. Yun na lang sure ako sa Nograles, Almendras and Duterte. So yung mga yan ay nanggagaling ho yan sa Cebu. At dito sila nag-flourish sa Davao City, sa Davao. So yung mga Garcia is nagkakaroon nga sila ng mga land area din dito. Like yun nga Garcia Heights. Tapos mga sinihan. So yung sa mga Cebuano, kung may mga nanonood diyan ngayon na Cebuano, 'di ba? Familiar yung mga Garcia Cinema or Garcia owned. Garcia family owner. Talaga yan ang mga sinihan. Lumang sinihan sa Colon. Sa may Colon Street, sa may Cebu City. So ibig sabihin napakalawak ng lot area. So sobrang yaman ng Garcia. Syempre monthly, 'di ba? Yung renting na sinisingil nila sa mga tenant dito. So ngayon bininta na nila sa Iskandor family. So ulitin ko, Iskandor family, Glenn Iskandor family is yung nagmamay-ari ng Dacia Security Agency. So tinignan ho natin para meron pa tayong madadagdag na mga further information about the Iskandor family. So tinignan natin yung mga subsidiary businesses no. So meron tayo ditong article na nakita sa Wikipedia na hindi natin mahanap kung sino ang may-ari. Basta ito i-publish nung 26th of September 2016. President Rodrigo Duterte has appointed another Dabawenyo to move Philippine sports forward. Businessman Glenn Y. Iskandor, also Samahang Basketball ng Pilipinas or SBP Regional Director, was named presidential assistant for sports but without remuneration. Iskandor, a 47 years old, said it is a great, bata lang pala siya no, said it is a great 47, so that's 2016, so ilang years na nakalipas. So mag 57 na siya no. So bata pa rin yan para sa isang mayaman at negosyante. Okay, so Iskandor, a 47, said it is a great privilege to serve the country, hoping that he can help the president in his sports program. So fast forward tayo dito. Okay, Iskandor
Okay, the President and Chief Executive Officer, CEO of the Iskandar Group of Companies, which owns the country's biggest security agency, Davao Allied Security and Investigation Agency or DASEA. Okay, yun pala yun. Kaya pala DASEA kasi Davao. Okay, so D stands for Davao. Okay, so talagang Davawin niya talaga to si ano no, si Glenn Iskandar. Okay. Asa na yun? Davao Allied Security and Investigation Agency, CONDASEA. The Royal Mandaya Hotel and the Iskandar Development Corporation whose maiden project is the Matina Enclaves also served as a sports consultant during the 30th term as mayor of Davao City. So ibig sabihin pala, so yun, ito na yan lumabas kasi tinype ko natin kanina na Glenn Iskandar or the subsidiary company in businesses. So yun na nga no, bali Royal Mandaya Hotel pala. So sila pala yung may-ari. The Royal Mandaya Hotel and Iskandar Development Corporation whose maiden project is the Matina Enclaves. Matina Enclaves, alam nyo na yan no, mga Davawin nyo. So isa yan sa mga ano din dito na mga condominium sa Davao. So ibig sabihin yung napagtanungan natin si tatay kanina. So medyo may ano yun, medyo legit yung kanyang ano information, yung kanyang mga nakuhang rumored no, na chismis na ang nakabili nitong area na to is Iskandar family, may-ari ng DASEA. Diba? So galing sa mga Garcia family. Kasi dito Matina Enclaves. Isa na yan, condominium. So ibig sabihin maaaring ang itatayo dito is Matina Enclaves Illustre branch, parang ganon no. And basahin pa natin yung ano karagdagang mga information para lang magkaroon tayo ng ano no additional knowledge. Pero ito siya ay ano hindi na siya updated na Wikipedia, like 2016 pa to, September 28 na article na nababasa ho natin. So itong article na binasa ho natin to is ano with regard ho ito no upon appointments ni Tatay Digong no, ni ex-President Duterte. So noong 2016 syempre di ba kakaupo lang ni Mayor Digong as a president. So yun isa sa kanyang mga na-appoint sa Philippine Sports Association. Tawag tama ba? So si Iskandar nga, so mayaman no. Ang hilig talaga ni dating Pangulong Duterte mag-appoint ng mga mayayaman sa Pilipinas. Well, narinig ko naman yung kanyang reason no bakit mga mayayaman talaga yung mga kinukuha niyang mga personal assistants no and mga appointees. Kasi para wala talagang rason. Mga mayayaman na mga negosyante So ibig sabihin wala nang rason para mangulimbat sa kaban ng bayan kasi mayroon na silang businesses, di ba? Unlike sa tapos sabihin baka may mag-comment din naman diyan ngayon na bakit ngayon yung pinaka head of state ng Pilipinas or isa sa mga pinakamataas na opisyalis ng Pilipinas super duper rich din naman. Oo, pero bakit na nangungulimbat pa rin no? So ang sagot ko naman doon is siya. Siyempre alam mo yung mayaman na pamilya, mayaman kayo pero yung yaman nyo is ill-gotten wealth. Hindi maipalawanag na yaman. Kumbaga parang hindi alam. Wala kayong business, hindi kayo business owner, hindi kayo CEO ng malalaking kumpanya, di ba? So wala kayong mga niraran na decades na mga businesses na, di ba? So unlike for example, itong may-ari ng Jollibee, may-ari ng Double Dragon, di ba? May-ari ng mga DMCI, ganun, di ba? Yung sa mga Henry C family, mga Gokongwei. So mga ganong mga pamilya talagang alam na natin kung saan galing yung kapirahan nila. Pero itong mga natin, mga politicians na ubod na yaman, like kung makabili lang talaga ng mga high-end na mga high-end no, mga luxury na mga gamit, akala mo talaga barya-barya lang sa kanila yung pera no. So hindi naman sila kilala na negosyante. Anyway, so going back ko tayo dito. Okay, i-mention ko muna yung sino ba yung mga mayayaman na sinasabi ko na in-appoint ni Digong. So example si Art Tugadi, di ba? Super mayaman yan, bilyonaryo. Bongo, mayaman yan si Bongo sa Davao, may-ari yan ng printing press ng anong sa eskwelahan namin, sa kanila yung eskwelahan namin, sila yung nag-provide ng namin, yung yearbook, yun. Tapos sino pa? Ito na nga si Iskandar family, si Glenn Iskandar, may-ari ng DASEA, Matina Enclaves and parang subsidiary nila yung Royal Mandaya Hotel dito sa Davao. Okay, Mark Villar, di ba? So yung natin, DPWH. Di ba? So napakayaman ng ni Mark Villar. Kahit hindi pa man siya talaga yung nagmamay-ari ng ng Vistaland or ang ng
ng tatay nila at nanay. So syempre, ano pa rin yan, sa ngalan na anak siya ni Manny Villar and Cynthia Villar, so napakayaman. So isa yon sa ano no, sa mga rason na kinukuha ni Tatay Digong ang mga ano, mga appointment niya at saka yung kanyang mga cabinet secretaries or cabinet members is yung mga super duper rich na talaga, kasi para walang rason na mangulimbat. Yung ano ha, yung rich is galing talaga sa businesses, hindi galing sa ill-gotten wealth, yung hindi maipaliwanag na yaman, or sabihin natin Talyanista or Talyano gold. Di ba? Anyway, so yun lang. Balikan na ho natin sa Iskandar. Iskandar, okay? Royal Mandaya Hotel and Iskandar Development Corporation Host Maiden Project is the Matina Enclaves also serve as a sports consultant during the 30th term as mayor of Davao City. Iskandar, in a text message to Sunstar Davao Sunday, okay, Sunstar pala to, no? He said he will focus on grassroots programs that will create a positive learning environment for the youth. The 30 reportedly appointed Iskandar last August 30 but only received the appointment last week. Iskandar also said he will complement the president's agenda against drugs, saying sports is one good vehicle to combat it and keep the youth from its ill. Okay, so tapos na tayo dito siguro sa ano no, ating wait lang, meron pa dito dagdag. Philippine Sports Commission or PEC Chairman William Butch Ramirez welcomed Sunday Iskandar's appointment, saying, "I'm happy to embrace his joining us with PA or President Assistant Dennis Oy." Dennis Oy, no? So ano yan? Okay, appointed din pala si ano, si Dennis Oy, no? So si Dennis Oy pala is Davaoenyo rin siya, no? Siya yung namamayari ng ano dito, telecommunication, Phoenix, Family Mart at marami pang mga businesses. Basta telecommunications, no? So Dennis Oy talaga yung ano dito sa Pilipinas namamayagpag ngayon. It is a big boost in RP Sports and being from Davao. Just like Oy, Iskandar has also been sponsoring youth basketball programs through the Mandaya Cup. The latter had also been a constant partner of the city government of Davao every araw ng Davao of Karayawan sa Davao commercial basketball tournaments for several years, forming teams composed of PBA players or veterans and other non-UAAP or NCAA varsity teams to give Davaoenyos exciting basketball action. So you know, so tapos na tayo dito. So we're done about kay Iskandar. So siglin ulitin ho natin ang nakabili daw dito. Daw ha muna ha, kasi hindi pa tayo nakahanap talaga o wala pang article na makapag-confirm na itong area na to dito is nabili. Ang nakabili ay si Iskandar family ng Daseya. So parang kung if ever man ha, so let's say na totoo 'yon na ang itatayo rito is condominium, tapos ang nakabili is si Iskandar ng Glenn Iskandar ng may owner, no, ng Daseya Security Agency or Daseya means Davao Allied Service basta yun na Daseya. So ibig sabihin may point si tatay, no, tama. So consistent yung sabi niya na ang nakabili is si Iskandar, Glenn Iskandar, may-ari na Daseya Security Agency, at tatayuan ito ng condominium kasi ang pagmamay-ari, no, isa rin sa parang mga subsidiary businesses ng Iskandar family is ang Matina Enclaves. So Matina Enclaves is a condominium. So bigyan ko lang kayo ng directives just in case na hindi ho ninyo alam din kung saan matatagpuan itong Matina Enclaves, since ang Matina is napakalaking lugar din, no? Napakalaking barangay ng Davao City. So starting point sa may is IR Matina ho na yan dyan, no? Hanggang sa sa may Talomo. Anyway, so ito nasa Wikipedia. Hanapin niyo lang, no, para malaman niyo kung saan situated itong si Matina Enclaves Residences. So katabi lang siya ni Oasis, or pinakamabilis na landmark na matutuntunhaw natin kaagad itong si Matina Enclaves Residences ay harap lang siya ng SM City Davao. So SM City Davao is located sa Quinpo Boulevard, Ecoland, and si Matina Enclaves naman is matatagpuan na siya sa Matina kasi nasa likod lang din siya ni Davao Global Township. So yun lang, no, bali okay na tayo dito. Meron na tayong nakuhang kahit paano parang chismis lang. Hearsay, no, and rumors or rumor has it true more. So yun na nga, galing kay tatay na dito nakatira, dito nagtitinda, no. So sabi nga niya, nabili ito ng Iskandar family, owner ng Daseya Security Agency. So tingnan ulit natin yung mga nakalink na mga businesses sa Daseya Security Agency or Iskandar family is yun na nga, Matina Enclaves and Royal Mandaya Hotel.
Okay, so itong ano, estimated ko pala tong area na to dito nasa mga ano to no, nasa mga ilang square meter kaya to dito. Mga more than half hectare na lang no, parang ganun. Ano sa tingin niyo, more than half hectare ba to dito? Kasi nagsisimula siya sa may McDonald hanggang dito sa pinakadulo. So pagmamayari daw to ng Garcia family. Pero pwede niyo ko i-correct kung mali no. Basta ang nagmamayari to is Garcia family daw. Which is parang consistent din yun na statement or rumored kasi ano nga arcade cinema. So parang meron akong nabasa somewhere sa Colon sa may Cebu City na meron ding ano doon arcade cinema na pamamayari din ng mga Garcia family. So yung Garcia family na mayaman sa Cebu is sila din yung mga Garcia family na mayaman din dito sa Davao City. So okay na siguro tayo dito. And i-vlog na ho natin yung ano yung Gaisano Illustre. Tingnan natin kung anong ganap sa kanilang shopping mall, kung Christmas feels na ba sila at kung tingnan natin yung ano yung hitsura naman itong kalye nitong Illustre Street hanggang sa San Pedro Street mamaya. Tingnan natin yung kung gaano kung ganon pa rin baka vibrant itong area natin dito despite na ito'y tinanggal na malaking porsyon ng Illustre Street ang dinemolish. Yung mga lumang mga gusali dito na talagang ano na rin, parte na rin ng history or parang ano childhood memories no ng ating mga kababayang mga Davaoenos na mostly ay wala na rin sa Davao ngayon, nakatira na sa ibang lupalop na ng mundo. Doon na sila na napadpad no, doon na sila naninira, nagtatrabaho. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching. So dagdag lang pag may meron kayong mga additional information na so pwede nyo ilagay sa ating comment box para yun lang, para sa susunod mga vlogs ay magagamit ho natin. Ingat.